Good morning mga pre. Good morning. Kakagising ko lang mga pre. Kain tayo ng ano. May lakad kasi kagabi. Pre oh, yung niluto kong gotong Batangas. Igop tayo. Oh, sinong ano pa dyan ha? Gusto dyan? Alam nyo na kung saan matatagpuan to mga pre. Igop tayo ng sabaw mga pre. Ano? Parang nasa Pilipinas ka lang mga pre. Gotong Batangas ni Kuya Oliver. Diba? Yung jacket pre, kasi dapat meron kaming ano pre, exchange gift sa trabaho ngayon pre. Hindi natuloy yung exchange gift, kaya ang gagawin ko ngayon pre, paparapol ko na lang. Ngunit ano yun pre hindi kasama yung Pilipinas. Kasi dito lang yun mga pre. Yung mga tropa nating mga bagong dating mga pre, doon ko lang ipaparapol bago mag New Year. Siguro mga pre, yung pagkapapashipping ko sa Pilipinas, mas mahal pa yung shipping mga pre. Siguro GCash na lang tayo sa Pilipinas. So, kain muna tayo. 'Di ba? Gotong Batangas mga pre, para lang tayo nasa Pilipinas. Niluto ko kasi kahapon 'to mga pre. Halos 4 na kilo. Ang dami pala nung naluto. Kakagising ko lang mga pre, no. Kasi kagabi nga nagkaroon ng mini gathering yung mga tropa. Wala lang, potluck lang, tapos konting palaro sa mga bata. Ayan o, syempre, enjoy natin yung buhay ka nga. Kasi dito mga pre, alos 5 araw kaming walang pasok. December 25 hanggang December 29. Tapos December 30, papasok na kami hanggang 31. January 1, wala na naman kaming pasok. Kain tayo mga pre. Good morning. Ang oras ngayon dito sa Canada alas 11 ng maaga mga pre. Kung walang unang kanin, nagutom ako. Yung jacket na paparapol ko pre, yung mga tropa lang natin na bagong dumating nakaraan. Kasi nangakuha ko sa kanila no. Yung jacket na yun pre, ganito siya, kaya lang kulay pula no. Kulay pula lang yung itong black niya, kulay pula to, tapos dito kulay pula. Kaya sa mga naghintay kagabi pre, pasensya na, hindi natin na narapol kasi nga medyo merong family gathering ba. Op, Glenn San Jose, Manyaman, Pasigaw, Master. Master, lalabas ka ba ngayon, Master Glenn San Jose? Dito lang ako sa bahay, ha? Emerson Marcos, ano yan, idol? Ito, dol, ano ito, dol? Gotong Batangas. Maskara ng baka, isaw ng baka, tapos labot o yung tuwalya. Tapos nilagyan ko ng isaw ng baka, tsaka laman. So, gotong Batangas. Hindi siya goto na tulad sa Luzon na may kanin. Master Rachel J. Bistayan. Master, shoutout sa'yo. Master, bahay lang magluluto. Master, huwag ka na magluto. Taka dito. Bigyan kita nito. Kasarap, Master. Napakainit. Pwes na. Sasabihan mo ng konting kanin, mga pre, no? Good morning, ha. O, ngayon ay meron tayong oras pre para sumagot ng mga katanungan no. Basta magtanong lang kayo dyan mga pre, ha. Yung nga tulad ng sabi ko mga pre, yung raffle ng jacket, dahil nga nag-iwan ako ng message kagabi, no. Yung raffle po yun sa mga tropa lang natin ng mga bagong dating nakaraan. Paparapol natin, tapos siguro sa Pilipinas mga pre, dahil nga mas mahal pa yung shipping, magpapagigas na lang tayo mga pre, no.
Bago mag New Year mga pre, abangan natin yan, abangan natin yan. Siyempre, share natin yung blessing eh, no? Kyle Rivera Morales. Yaman na yan, Bap. Baba, manyaman yan eh. Lutong ko ang pangang, balo mo naman yan eh. Ayun, no? Isaw. Dito po kasi mga pre, no? Yung mga lamang loob nito ay mura lang. Yung 1 kilo at kalahati ay nabibili lang namin nasa halagang $10 to $15. Kasi yung mga tropa po natin na Pilipino, minsan nangangatay sila. Nagkakatay po sila dyan. Marami po silang access. Marami pong mga negosyante, mga kapwa natin Pilipino dito. Kaya maraming mabibiling mga baka. Bukod sa may supermarket na. Sa supermarket po kasi wala kang mabibiling ganito, mga laman loob. Eh, no? Puro mga pang-steak lang doon, tsaka mga laman. Tsaka hindi alam kayo ng mga putito, yung papaitan. Don Mark Nabluk. Master, sabaw talaga, master. Oh. Ayun, oh. Iba yung gotong Batangas natin. Diba? Ayun yung ano. Kahit malamig sa labas mga pre, ano. Pagka ganitong may sabaw ka, kahit paano yung lamig na papawi. Actually, pagkatapos nito, magro-grocery ako ulit. Bibili ako ng pagkain ng mga bata, mga biscuit, mga pre, naubos na. Eh, medyo nagutom ako, kaya kain tayo. Live tayo ngayon mga pre, live tayo ngayon. Nag-live ako ngayon kasi tulad ng sabi ko kayo ng mga pre, no? Kasi may mga nagabang na irarappel ko yung jacket na katulad ng ganito mga pre. Eh dahil nga merong family gathering kagabi, yung mga tropa, medyo na busy. Kaya bago mag New Year pre, irarappel natin yun kasi inihintay ko yung mga sombrero pre. Yung mga sombrero pre, no? Kung makikita nyo pre, nagpost ako ng mga sombrero. Ngayon pre, sana mahabol bago ano kasi nasa ano na pre, naka-shipment na pre. Sana bago mag New Year lumabas, ma-receive ko upang sa ganun masama natin sa mga raffle. Susubukan natin yung mga sombrero ni Kadiskarte mga pre. Anong topic na pwede rin pag-usapan mga pre? Kung may darating ba ngayon dito? As of now mga pre, wala pang linaw eh, no? Wala pang linaw kung may parating ngayon sa January. Pero merong hearsay mga pre, kaya lang ayokong magbitaw ng salita mga pre, no? Hanggat walang ticket. Eh no, pagka may ticket na, yun na mga pre, pwede tayong maglabas ng statement. Pero ngayon pre, hearsay pa lang na may darating sa January. Siguro po no, sa loob ng 1 taon, simula nung January, ang dumating po ng mga kabayan na dito ay halos 200. 200 po ng mga Pilipino ang dumating. So kung next year, ganun ulit, mas maganda para yung mga na-interview nung last November, no, magkaroon ng chance mga pre, kahit paano makahawon sa hirap ng buhay. Pero bilib ako sa mga pre, sa mga pumasay, no? Kasi tulad sa ISO mga pre, no? Out of 100 mga pre na aplikante, ang mga nasalang sa final interview, alos kalahati lang pre ang pumasa. Alos kalahati lang po ang kinuha ni ISO. So kung 3 agency rin yun, alos ganun din, mga 200 aplikante. Almost 200 na mga aplikante. Kung sakasakaling marami magre-resign dito pre next year. Kung sakasakaling maraming mag-aaral, no? Kung sakasakaling maraming lilipat sa ibang province, kukunin kayo pre, no? Sabi ni Lawrence Anthony De Luna, Pre Lodi, Merry Christmas, Happy Holidays pre. Medyo baguhan pa ako ng butcher from Dumaguete. Sana makapunta din Jason. Meron ang chance na makapunta rito, no? Basta sapat na experience, 3 years, tapos yung edad mo hindi bababa ng 39, malaki ang chance pre. Hindi lang dito sa company namin mga pre, no? Tulad ng senior ko nung nakaraan, no? May mga malaking mga meat producer dito mga pre. iLife, Maple Leaf, Winkler, Conestoga, Cargill, JBS. Tapos yung mga agency pre, makikita nyo yung mga previous na pinost ko, nandun na lahat.
Hindi ko inano yung logo nila pre kasi ano yan no, baka ma-copyright tayo. I-search nyo lang sa pre sa Google yung pangalan. Makikita nyo na doon yung mga info nila, yung mga email, contact number, kung saan matatagpuan yung mga agency. Basta nandiyan si Google mga pre no. Tapos yung mga interview, madali na lang yung pre. Kasi yung interview about yourself lang mo naman eh. Ang butchering kasi pre, no, parang demand talaga yan pre, continuous yung pagiging butchering eh, no. Dito sa ibang bansa. Hindi lang dito sa Canada mga pre. Around the globe. Kasi pre, araw-araw tayong kumakain eh. Di ba? Araw-araw kailangan yung karne. Araw-araw kailangan yung mga baka. Araw-araw kailangan yung mga baboy. Eh kung ititigil nila yung mga skilled worker, sino magkakatay yun mga pre? Yung mga puti mga pre, no, kahit sa Europe, ayaw nila yung ganitong trabaho pre, yung katay sa karne, pagkakatay, slaughter, tsaka yung mga pagdidibon. Ayaw nila yung ganitong trabaho mga pre. Karamihan na. Tulad sa planta namin pre, no, karamihan po ng mga deboner dyan, ay mga Pilipino lang. May mga deboner na mga puti, ibang lahi, hindi Canadian. Supervisor meron. Iba po kasi yung trabaho ng butchering yun, no? Pero tayong mga butcher naman talaga sa Pilipinas. Halimbawa, galing ka ng Pilipinas mga pre, sanay ka na magkatay, sanay ka na magdibon. Dahil nga, sanay ka na sa hirap mga pre. Pagdating mo rito pre, medyo lalaban, medyo kaya mo na kasi nga, sanay ka na sa mahirap eh. Sanay ka na sa mahirap, sanay ka na sa mga duguan. Pagdating mo rito, mag-a-adjust ka lang mga pre. Dito po, madali lang ang pagdidibon. Ang kalaban lang po talaga dito sa amin ay yung conveyor. Napakabilis po kasi ng conveyor eh. Ang takbo po kasi namin 611. Within yung 611 po na yung per hour. So ibig sabihin po 611 na baboy kailangan ma-dispose po yun within 1 hour. Ganun po kabilis. So sa shoulder po namin eh, no, pag dinibong po ninyo yun, yung shoulder ay nasa 20 to 30 seconds lang. Dapat madibong mo na yung isang shoulder. Kasi pag hindi mo na dibong yun within 20 to 30 seconds, parting na naman yung isa. So 8 hours yun. Dire-diretso po yun parang pre, ano? Dire-diretso yung pagdidibone. 8 hours. Kaya dapat yung galawan, smooth lang talaga. Ang gumagalaw lang talaga mga pre, yung kutsilyo mo at saka yung mga kamay mo. Once na ginalaw mo yung pati katawan mo, mapapagod ka mga pre. Parang ano ba, parang sa track and field mga pre. Una tumatakbo ka ng 20, 10, ganun, 30, dahan-dahan lang muna sa takbo. Ganun din sa ano pre, sa mga conveyor, no? Hindi yung gilas-gilasan, bilis-bilisan. Kawawa ka dun pre. Panigurado, pagpapawising ka dun. Di ba, dati, ano, sa mga supermarket tayo, kaya sa fast food, di ba yung mga galawang ano pre, kung matatandaan yung mga galawang pressure, yung mga galawang bilis-bilisan, hindi pwede dito yung pre. Mauubos yung stamina mo. Anton Mamigo, shoutout sa'yo pre, shoutout sa'yo. Kahit nasan ka man, happy holiday. Bilbao PJ, may balita na po ba sa next deployment? Tulad ng sabi ko kanina mga pre, no? Hearsay, chismis pa lang yung sa January. Hanggat wala pa po tayong ticket, ako po personally, ayoko pong maglabas ng statement kasi alam mo na, baka bash tayo eh, no? Dapat pati naglabas po tayo ng statement, talagang totoo. So, sa ngayon po eh, no? Wala pa pong malinaw kung meron pong deployment sa January. Pagka meron na pong ticket, 1 month ahead naman po yan eh. Pagka magdi-deploy, sasabihan po kayo ng mga ano, sasabihin po kayo ng mga agency 1 month before. So malalaman po ninyo eh, no, sa mga naka-line up. Masarap ng gutong Batangas Press, ganitong malamig oh. Kasi nilagyan ko ng sili pre at saka kalamansi. Tapos paminta. Sino pa? Kain lang tayo baka pre, ano? Habang kumakain ako pre, kwentuhan lang tayo mga pre, ano? Parang kausap nila ako ng ano, as a friend o sa in person mga pre. Pagka mamaya kasi mga pre, busy na naman tayo.
Pagka ganitong oras, yan, free time tayo. Pwede tayong sumagot ng mga katanungan. Pagdating po kasi sa trabaho namin, pagdating ko sa bahay, halos nagpapahinga lang po ako, kaya minsan hindi po ako nakakasagot sa comment section. So yung mga ganitong mga pagkakataon, sinasamantala ko no? Kaya nag-live ako ngayon habang kumakain, di ba? Tulog pa yung mga kasama ko sa bahay. So, tayo-tayo lang magkakasama ngayon. Sabi ni Bilbao PJ, pagdating ko po dyan, nakikain po pa po kayo dyan. Sir, pagdating mo rito, sir, lalapagin kita ng ganito, sir, no? Nasa apartment ka pa lang ng iLife. Pupuntahan kita dun, sir. Pagluluto kita nito. Tulad nung nakaraan ng mga dumating mga pre, pinagluto ko sila ng papaitan. Parang ano ba, no? Warm welcome, mga pre. Hihintayin ko yung pagdating mo rito, pre. Usapan pagdating, pre, no? Dito po, no? Kasi, kung hindi po lingid sa kaalaman ninyo. Lahat po ng empleyado rito ay pwede pong mag-recommend sa Pilipinas, sa mga agency. O kaya, kahit dito sa Inside Canada, pwede po kami mag-recommenda. Pero, hindi po isang daang garantiya na makukuha po kayo, no? Gaya ko po, no? Dun sa last na interview, last November. Nagrekomenda po ako dun. 7. Ang pumasa po ay 4. So, yung 3, bumagsak po, no? Bumagsak yung 3. Kahit na sinabi nila yung pangalan ko, siguro, nandun lang po yung mga 20% na, alam mo yun, pagka nirecruit mo yung isang tao, dala-dala yung pangalan ko, parang ganon. Dala-dala yung mga pangalan ng mga kaibigan ko, ganon. Siguro meron din dagdag pogi points, mga pre. Pero sa dulo, mga pre, walang paalakasan. Kasi mamimit mo na dun yung employer. Ikaw na mismo ang bahala kung paano ka makakasurvive dun sa interview. Kasi dun pa lang sa examination, pre, ikaw nang bahala dun. Kumbaga, dala mo na yung bayag mo, pre. Dala mo na yung bayag mo dun. So, walang palakasan dito, mga pre. Siguro, kung meron man sa agency, pagdating sa employer, pre, namit mo na yung employer, wala na, pre. Standard na yun. Ikaw nang bala. So, ibig sabihin, pre, ang mga sagot mo nakasalalay kung papasa ka o hindi. Ganon yun, mga pre. 90% ikaw ang gagawa ng kapalaran mo, pre. Madali lang naman yun, pre, kung nag-review ka, no? Kasi kung nag-review ka at napagandaan mo yung interview nila nakaraan, talagang papasa ka, mga pre. Kahit pa paano may chance, malaki ang chance mo. Pero kung parang overconfident ka, kahit na alam mo na, mga pre, wala talaga, mga pre, no? Kasi, pre, no? Pagka na-meet mo na kasi yung employer in person, hindi lang kasi, pre, hindi lang sa good communication ka dapat magaling, eh. Dapat, dalawa yan, pre. Good communication, tapos magaling ka pa sa skill, no? Kasi nga, skill tayo, butcher tayo, mga pre. Hindi pwedeng magaling ka lang sa skill, good ka in communication. Diba? Magaling ka sa communication, bagsak ka sa skill. Yung sa trade test po, di ba? Pagka nag-trade test po kayo, pinapat-trade test sa inyo yung mga hamo, kaya shoulder, di ba? Loin. Dapat yung dalawa yung mga pre. Pantay yun. Hindi pwedeng magaling ka lang sa communication skill while interviewing, tapos bagsak ka sa skilled. O magaling ka naman sa skilled, bagsak ka naman sa communication. Hindi pwedeng ganun, mga pre, no? Yung communication, pre, mababaw lang naman na English, mga pre. As long as na nakakapag-construct ka ng English, pre, kahit na salita ng salita yung interviewer at naiintindihan mo, yes or no lang yun, pre, kaya yun kasi understood na yun, pre, kasi skilled nga tayo. Alos karamihan po sa atin mga high school graduate lang. Hindi naman tayo magtatrabaho sa call center. Pagdating dito, pre, ang ibebenta mo, ang ilalapag mo, yung galing mo, pre, yung skilled mo. Hindi ka pupunta rito sa Canada, pre, para mag call center o ano man. Basic communication lang, pre, pwede na yun. Sabi ko nga, basta napasa mo yung CLB4, CLB5, mga pre, pasok na yun, pre. Kumbaga, yung CLB4, CLB5, pre, ang katumbas lang nag-read nun sa atin, ay pasangawa lang yun, pre. Parang nasa 75 lang yun, eh. Kaya. Sino pa? Idol, anong mga trade test? Sabi ni Mark Gian
Makasero. Idol, ano ang mga thread test? Mga thread test, mga pre, yung mga primals ng mga baboy. Yung mga shoulder, yung mga ham, yung mga loin, belly, o yung pigi, kasi mga pre, belly, ganun no. Tapos, kung paano mo i-debone yung ham, mga pre. Siyempre, pagka dinibone mo yung ham, pre, wag lang yung basta dibone lang ng dibone. Dapat pagka dinibone mo, pre, alam mo kung paano mo siya i-demonstrate. Halimbawa, mga pre, dinidibone mo. Habang dinidibone mo, mini-mention mo yung mga parts ng mga baboy. Hindi pwedeng dibone ka lang ng dibone. Okay lang din naman yung pre, pero mas dagdag pogi points yun while you deboning. Siyempre, mini-mention mo rin yung mga parts ng mga bones, gaya ng femur bones, yun yung dumbbell po sa atin, yung femur bones, yun yung sinigang cut. Yung marrow, dito po ang tawag po nila dun femur. Tapos yung balakang, each bone no. Ganun lang mga pre. Mas okay yun. Mas detalyado yun kung habang nagdidibong ka, minimension mo yung mga parts ng mga karne. Ganun lang mga pre. Kalma lang mga pre, kalma. Ano pa? Wala na? Wala na magtatanong mga pre? Sabi ni Prelodi Bilboa PJ, papalag na po ba kaya dyan yung 10k pocket money? 10k pocket money, pre, para saan? Para sa pagkain? Ito mga pre paglapag nyo po rito mga pre. Paglapag nyo po rito, libre na, kasi maliban po sa Lamia, work permit, di ba? Pre po yun no? Pagdating nyo po rito, meron po kayong accommodation. Meron po kayong tirahan. Isang buwan po na libre yun no? Pagdating po nyo sa planta, libre din po yung pagkain, 2 weeks. Ang sahod po rito ay bi-weekly o every 2 weeks no? Kaya libre yung bahay mo pre isang buwan. Siguro magsasahod ka na nun pre. Magsasahod ka na nun. Libre naman yung pagkain mo pre. Makakakuha ka ng karne tsaka sa pre sa kantin. Hindi mo kailangan ng malaking pera pre no? Kahit wala kang pera, importante paglapag mo rito okay na. Siguro mga $200. $200 pre, pwede na yun pre. 200 Canadian dollars, pwede ni pocket money. Kasi ang bibili mo lang naman pre, basic lang naman magkano lang yung isang kabang bigas dito pre, nasa 30. Sabi mo na magpopondo ka ng 2 weeks mga pre, pagpasok mo rito. After 2 weeks naman pre, magsasahod ka. So, hindi mo kailangan ng malaking pocket money. Ang gawin mo dyan pre, iwanan mo pera yung mga pamilya mo dyan. Sila yung mo. Pagdating mo kasi rito pre, madali nang dumiskarte. Madali nang dumiskarte rito pre, pagdating mo pagka nasa Canada ka na. Yung 10,000 na pocket money na sinasabi mo pre, tapyasan mo ng 8,000 yun, ibigay mo sa maiiwan mo, ibigay mo sa asawa mo, sa mga anak mo pre. I-secured mo yung mga bigas nila dyan. I-secured mo yung mga pagkain nila, Ganun mga pre. Kung talagang naubusan pre, nandito naman tayo pre, kung pagkain lang kaya kitang ikuha ng 5 kilong karne dyan sa iLife. Magkano lang naman yung pre, $10 yung Karubi. O kaya sponsor tayo kaya ito yung mga kasama ko pre. Si Terdy Escobin pre, papa-sponsor kita dito pre, isang belly lang yun. At saka dito si Glenn Sanuse. Iritin natin ang to pre, isang karne. Pagka alimbawa nagkaubusan ng budget pre. Sabihin nyo lang sa akin pre, marami tayong mga tropa rito na pwede tayong lapitan kung pagkapagkain lang ang usapan. Kasi yun lang naman talaga pre, yun lang talaga yung kakailanganin mo, yung basic needs lang, yung pagkain lang at saka sabon. Maliban dun pre, hindi mo na kailangan ng 10,000 pocket money. Malaki yung pre. 10,000 pocket money ka diyan, yung pambili ng bahay yun dito. Pang down payment na yun pre, yung 10,000 na sinasabi mo. Ano pa? Master Terdias Kubin, Master, pwedeng mag-washroom. Master, wag ka muna mag-washroom. Busy tayo ngayon, kakakwentuhan sa mga preload natin Kasi nga, sinasamantala ko yung oras pre, habang libre yung oras ko. So mamaya, pag gising ng mga chikiting ko pre, turn off ko na tong cellphone while they sleeping so we can communicate mga pre. Sabi ni Papa, sabi niya, Papa Perolino, ano po ba yung ISO sir? ISO template. Ano po ba yung ISO template? Sir, yung ISO, sir, agency po yan International Staffing Organization po yung meaning niya. Yun po yung meaning ng ISO. Agency po yan sa Pilipinas. Isang mapagkakatiwalaan po na legit na agency na
recruitment sa Pilipinas. Diyan po ako nakalis sa ISO. Yan po yung agency ko, ano. Siya po yung nagpalis sa akin, ISO. That time po kasi yung ISO, siya lang po yung nag-iisang agency ng iLife. Tapos, como nagkukulangan po ng tao si ISO, kumuha po sa Magsaysay at sa Venture. Kaya nagsanib puwersa po yung tatlong agency, ano. Sabi ni Leseno Michael Brian, shoutout Prelody, happy Boxing Day. Prelody, happy Boxing Day. Shoutout sa iyo mga Prelody, ano, kahit nasan ka man. Belboao PJ, salamat Prelody, see you soon. Waiting na lang ako. Yun, yung sinasabi ko mga pre. Sabi ni Belbao PJ, salamat Prelody, see you soon. Waiting na lang ako ng plane ticket. Yan, sir, ang sinasabi ko. Hanggat, ako po in personal, hanggat wala pa pong plane ticket, hindi po ako nagsasabi ng statement. Ngayon, si Prelody, Belbao, sir, hintayin ko yung ano mo update mo kung meron ka ng ticket Okay. Siyempre, dahil naghihintay ka ng ticket, sir. Kalma ka na lang dyan, sir. Huwag ka na masyadong dyan. Relax ka na lang. Kasi konting panahon na lang yan, sir. Konting kajut na lang yan. Plane ticket na lang hinihintay mo. Kasi bago pa po kukunin yung mga na-interview nung last November, yung mga dati pa, yung mga nag-apply ng 1 year to 2 years, mga pre. No? Sigurado marami pang aplikante na nakapending, mga pre. So, uubusin muna yan, pre. 5 po, first in, first out, parang ganun, mga pre. No? Sabi ni Papo Perelino, dyan po ba sa iLife, yung trade test po bang buong half catchers? Hindi, sir. Pagka nagka-trade test po, sir, isang primals lang po, gaya po ng shoulder, o kaya ham, o kaya belly, o kaya naman yung loin, yung pork chop. Kada isang parts lang po, no? Pagka trade test ka, siguro within 5 minutes, dapat madibon mo na yung isang primal, sir. Mas maganda, sir, kung 3 minutes lang, no? Para maipakita mo yung skill mo. Basta kung gaano kabilis, sir, yung normal na galawan lang, okay lang. Kung mas mabilis, mas okay. Talagang wala nang usap-usap, pre. Skilled ka. Kasi nadibon. At saka yung pagdidibon, pre, wag yung gagayahin yung pagdidibon namin dito, no? Kasi mahirap po yung dibon namin dito kung hindi ka pa po nagdibon ng nung pagdidibon nila. Tulad ng ginawa ko, pre, sa video. Kasi meron po kaming training rito, pre. 6 weeks bago po namin makabisado yung pagdidibon ng isang parts, no? Kaya kung magdidibon man po kayo, pre, no? Kung may encounter man po kayong trade test, ang gamitin nyo po, pre, yung kaalaman mo, yung kung paano ka magdibon sa palengke, kung paano ka magdibon sa supermarket. Yun ang gawin mo, pre, no? Para hindi ka ma-confuse, para rekta na. Kasi iba-ibang bansa, pre, iba-iba yung standard nila sa pagdidibon. Gaya sa Europe, pre, iba yung pagdidibon sa Europe, hila dun, hila. Pero hindi kinakaskas, mga pre. Dito iba rin din, pre. Kasi dito, pre, yung patros, kahit mawarak mo, okay lang. Basta kung ano yung standard ng company, yun ang susundin natin. Okay? Sabi naman ni Elijah Philjane, Idol, when po bang hiring ulit sa iLife? Sa ngayon, sir, tulad ng sabi ko kanina, wala pa po, no? Kasi last year, sir, last November, pumunta po yung employer namin dyan para mag-conduct ng malawakang interview. Ngayon, pumasa po yung may mga pumasa po ng mga kabayan natin, almost 200 po yung mga pumasa. So, uubusin muna yan, mga pre, no? Uubusin muna yan pagkatapos, magkakandak muli sila ng panibagong interview. Paano nila uubusin yan? Pagka marami pong nag-resign dito, mga pre, pagka marami pong nagsiaral muli ng healthcare aid, o kaya yung mga kamag-anak nila, pagka na-PPR po kasi mga tao rito, mga pre, no? Meron ng kalayaan yung tao, Kumbaga may freedom na. Pwede na siya lumipat sa mga ibang city, ibang province. Malaya ka na, mga pre. Pero siyempre, kahit na hanggat wala ka pang PR, siyempre, kahit paano naka-tight ka sa company. Kaya yung iba nating mga tropa, tiyatsaga-tsaga sila. Ganun talaga, mga pre. Siguro, ako pa rin na-PR ako, halos halos magti 3 years din yung na-PR. Pero may mga mamibilis, mga pre. Yung karamihan, minsan 1 year lang PR na sila. That time. Pero ngayon, pre, medyo mahirap na. 3 years pa rin. 3 years pagka ma-PR ka, mga pre. Based sa mga tropa natin na PPR, mga pre, halos 2.5 or 3 years, hanggang 3 years, pre, maximum, bago ka ma-PR. Sabi ni Robert Cesar Cecil, shout out, idol, si Master Robert Cesar. Dati nasa Pilipinas to, pre, no? Ganyan lang din siya, pre. Nagtatanong sa akin pagka, ngayon, nandito na siya, pre, no? Nagkikita kami sa planta.
salubungan ng ganyan, no? Mga dati natin mga followers. Mga ganyan, pre, katulad nyo, no? Kasi yung mga yan, pre, kahit pa paano, hindi sila sumuko. Sabi ko nga, pre, no? Ihinto lang yung pangarap mo, pre. Kung mismong ikaw ay huminto na. Dala-diretso lang, mga pre. Hindi ka man mapunta rito sa Canada, mga pre. Nandiyan si Europe, Australia, Dubai. Marami, kung ano-ano mga bansa pa, pre. At saka hindi lang po yung iLife yung meat producing dito sa Canada. Ang dami po, no? Ang dami. Kung babalikan po ninyo yung mga Pinos ko, marami. Tapos nandun na rin po yung mga agency. Tapos sabi ni si Sir Bilbao PJ, shoutout nyo po mga SNR Butcher. Madami po kaming followers nyo. Ayun! Sa mga taga SNR Butcher, pre, shoutout sa inyo ha. Mag-ingat po tayo palagi. Dire-diretso lang, pre, ano, kung ano yung mga naumpisan nyo, pre, dire-diretso na yan. Kasi kung yun na lang yung tanging paraan, pre, ano, sa tingin nyo umangat tayo sa buhay, diretso lang, mga pre. Sabi ko nga, demand po yung butcher kahit saan bansa around the globe, hindi lang po sa Canada. Marami pong, kasi pagkain po to araw-araw kailangan ng mga tao ang pagkain. So araw-araw kumakati po ng mga baboy yan, araw-araw nagkakati po ng mga baka yan. So hindi po mawawala to. Laging trending yung butcher, kaya dire-diretso lang. Sa mga nagsasabing palaos na yung butcher, huwag po kayong maniwala doon, mga pre, ano. Huwag po kayong maniwala doon kasi sigurado yung mga yan, bumagsak lang yan, mga yan. At saka kung babagsak naman, pre, diretso lang sa pangarap. Ganun naman talaga, mga pre, ano. Kami, karamihan sa amin, mga pre, ano, hindi naman one click yung ka-apply namin, one click pumasaka. Hindi, wala pong ganun, mga pre. Bihira. Ako siguro, mga pre, 2 beses ako nag-apply, 2 beses. Una, nag-failed ako, pre, sa Yangwa. Una ko po kasi in-applyan sa Yangwa dati, that time. Hindi po ako nasama sa lineup. Yung pala, para sa Canada ako. Baka malay mo, pre, ano, hindi ka para sa Canada, para sa Europe ka. Malay mo, pre, ano, para sa Australia ka, sa New Zealand, di ba? Lawak ng mundo, pre. At saka yung Canada, pre, hindi lang naman sa Manitoba, pre, ano. Karaming kailangan sa Alberta, mga pre. Ontario, nandiyan ba si Ontario? Skilled ka, pre, okay? Laging kailangan ng mga tao yung mga skilled na mga employer. Sino pa? Anton Mamigo, frozen din bang mga karne dyan, pre Lodi? Kasi sa trade test namin, press po rito, sir. Press po yung mga karne rito. Pag kinatay po ng linggo, Monday, titirahin po namin. Pero meron din po kami na-encounter na mga frozen, mga pre, no? Kasi minsan malakas po yung freezer. Lalo po ngayon, no? Lalo po ngayon, di ba? Holiday season. So, naka-stack yung ibang mga baboy doon. So, pagka tinira namin yung mga pre, frozen. Pero minsan, mga pre, pagka talagang matigas na siya, hindi namin dinidibone. We gonna set aside muna bago namin nidibone kasi matitigas. Kasi mawawarak yung mga kamay natin, pre, pagka ganun, no? Sino pa? Junmar Kalingsyon. Sir, tagal na ako nanonood sa'yo. Lahat kami dito sa mga ka-work nanonood sa'yo. Maraming salamat po sa advice. Merry Christmas. Okay, sir. Salamat, sir. Salamat lagi sa inyong mga suporta. Yan naman talaga yung pinaka-goal natin, sir. No? Upang makatulong sa mga kapwa natin, mga Pilipino. Kaya ginawa ko tong page na to, no? Para magkaisa. No? Kasi, pre, nung kami, wala talaga. Hindi kami nakakakuha ng idea kung paano yung trade test, ano bang hiring. Ganun, di ba? Yung iba na-scam. May mga kabatch nga ako, pre, binenta yung kalabaw, scam pala sa Japan. At saka marami ng resources ngayon, mga pre, nandiyan si internet. Halimbawa, gusto nyo i-verify yung isang agency, isang click lang kay Google, pre, mabe-verify nyo na yung company. Ganun din, mga pre. Ang daming resources na pwedeng makuha na kung gusto nyo i-verify ang isang kumpanya o kaya agency. Nandiyan si Google, mga pre. Sabi pa ni Junmar, ayun, wala na. Lumamig yung pagkain ko. Init ko muna to. Anong oras na? Mga pre, 30 minutes na pala tayo nag-uusap. Sige, mag-ipon-ipon muna kayo dyan. Mga pre, mag-isip muna kayo ng katanungan nyo, ha. Sabi ko nga, pre, ito yung panahon natin, upang ma-entertain ko kayo ng maayos.
Kasi ito yung extra oras natin mga pre. So, susunod na mga araw pre, pagka nagtanong kayo sa comment section, minsan hindi ko na nasasagot yan. Kasi pagod tayo sa trabaho, siyempre as a father pre, nag-aalaga rin tayo ng mga bata. As a, di ba, husband, siyempre, asikasuhin natin yung mga asawa natin. Ay, isa lang pala yung asawa natin. Asikasuhin natin yung asawa natin pre, magluluto pa tayo, di ba pre? Minsan mag-iinis tayo ng bahay. Magugas tayo ng mga plato. Siyempre, tulungan din natin yung asawa natin pre. Hindi lang kung nagtatrabaho tayo nakapost tayo doon, hindi mga pre. Hindi ganoon mga pre. Pagka mag-asawa, dapat talaga tulungan. Wala na? Wala na tayo? Doubt na tayo? Oy, ano, San Jose, pupunta ka ba rito? Kumuha pa ako ng kanin, pre. Ang sarap kumain. Sarap kumain, pre, pagka ganitong malamig ang panahon tapos may sabaw lagi. Nung nasa Pilipinas ako, pre, naalala ko dati, pagka bumibili ako ng papaitan, pre, ang nabibili ko kalabaw pa. Kaya pagka niluto ko, napakasebo. Kasi di ba sa atin mga pre, hindi mo, maraming manduruga sa atin that time Sabi nila baka. Pero pagka niluto, walang iya pre. Yung sabaw, walang lasa. Sabi ni Lorna Manabat. Pa-shoutout po, kadiskarte, shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan, ha. Junmar, Kalingasyon, shoutout idol. Mga kaibigan ko dyan sa Japan, loading. Paldo. Sigurado, sir. Ipasok pa sila. Paldo talaga. Ay, ito mga pre, no? Kung mababalitaan nyo mga pre, yung mga bagong dating nakaraan, ay umuwi. Umuwi sila pre for what any reason sa kanila na lang yun. Tapos nag-message sila pre sa office na yung isa gusto niyang bumalik. Siguro napagtanto niya pre na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Na nabigla lang siya sa decision niya. Kaya kayo mga pre yung mga wala pa rito mga pre, siguraduhin yung buwang loob nyo pre na pupunta rito kasi walang atrasan to pre. I-ready mo na yung pamilya mo pre na i-explain mo na sa kanila na mawawala ka. Kailangan natin yan para alam mo na, para sa pamilya. I-emphasize nyo sa kanila mabuti pre kung bakit ka lalayo para sa magandang kinabukasan ng mga bata o sa inyong pamilya. Kasi pagdating dito pre, talaga may encounter mo yung mga pagsubok. Ngayon, tulad ng mga kasama ko pre, sabi ko nga, ano man ang dahilan nila, kung bakit sila umuwi, sila na yun. Ngayon, yung isa pre, nag-message ulit sa opisina, gusto bumalik, wala na pre, di ka na talaga, dinikline siya pre, sabi ng wala na, hindi siya makakabalik pre. Ang swerte kasi pre, isang beses lang dumating yan. Kaya dapat talaga pre, higpitan mo yung yakap mo Hindi natin masabi pre, baka sa Australia siya. Paano kung wala ng second chance na swerte, pre, di ba? Talagang magsisisi ka, pre, kasi karaming mga kababayan natin na gustong pumasok sa Canada, mga pre. Binayaran, pre, yung working permit niya, binayaran yung lamian niya, pre. Alos more than 10,000 ang nagastos ng employer, pre, para dadali ng isang aplikante rito, mga pre. Plus pa yung training mo, pre. That time, pre, nung nag-meeting kami sa opisina, ang sabi po ng isang officer doon, bago maging skilled ang isang tao, ay mag-i-expense sila ng 16,000 Canadian dollar. Simula po yung kukunin kayo sa Pilipinas. Pagdating nyo rito, libre kayong pagkain, libre kayo ng tirahan, titraining kayo, nagsasahod kayo. Halos, yun pre, pati yung bayad sa agency, sabi niya pre, 16,000. Kaya mga pre walang sukan to, dire-diretso tayo rito. Pagka nandito na kayo pre, bitbitin nyo yung mga bayad nyo. Walang atrasan. Yakapin mo na pre yung swerte. Sabi ko nga pre, isang beses lang dumating ang swerte.
Bago mo ano yung pre, ihanda mo yung pamilya mo. Junmar, Kalingsyon, shoutout idol, mga kaibigan ko dyan sa Japan. Ah, okay. Shoutout ko na ta. Sino pa? Sabi ni Junmar, totoo ba idol, maganda ba sa Japan loading? Napahinga ako ng... Lahat naman sir maganda. Kahit anong posisyon maganda. Kahit anong posisyon mga pre, no? Kahit anong posisyon dyan sa company. Pagka hindi ka sanay sa isang bagay mga pre, medyo mahirap. Kahit sa deboning nga lang pre, di ba? Kahit sa floor cleaner nga lang pre. Sa una talaga, kahit anong bagay pre, mahirap. Pero dahil nga sa araw-araw mo nang ginagawa pre, so may immune yung katawan mo pre. Maasa yung katawan mo, masasana yung katawan mo mga pre. So, pagdating ng araw, pagdating ng panahon, parang wala na lang pre, no? Parang wala na lang. Parang araw-araw mo na kasing ginagawa mga pre, normal na sa katawan mo, normal na sa isip mo yung ganong trabaho. Kumbaga na-adapt na ng katawan mo pre, na-adapt na ng utak mo. Sa araw-araw ba naman pre, mamamaster at mamamaster mo talaga isang bagay, no? So yun mga pre, sabi ko nga kanina mga pre, no? Kung sanay ka ng bugbugan, kung sanay kang bugbugan na trabaho dyan sa Pilipinas, pagdating mo dito sa abroad pre, wala na yan pre, basic na sa'yo yan. Ngayon, kung nasa Pilipinas ka, at ang trabaho mo, pasulat-sulat lang, nasa opisina ka, pagdating mo rito pre, talaga naman, maninibago yung katawan mo pre, baka lagnating ka pa. Karamihan naman sa ating mga butcher pre, alam mo naman tayo, di ba? Talagang simula pa lang, dugo-duguan na. Bugbugan na talaga, para kang kargador. Pero mag-a-adjust pre, mag-a-adjust naman yung iba kung sakasakaling hindi sila sanay sa ganung trabaho. Lahat na ng bagay pre na pag-aaralan. Skilled kasi tayo pre, no? Pagka-skilled kasi pre, natututunan yun eh. Kahit sa pagdidibong pre, bilang skill natutunan. Siyempre, be patient lang. Sa una, mahirap talaga. Talagang sasakit yung lahat ng buong katawan mo. Sabi ba ni Bilbao PJ, wala po bang libreng winter jacket si iLife? Baka kulangin po kasi yung... Pre, siguro... 2 jacket lang na makapal, okay na. 2 jacket na makapal. Hindi ka nakukulangin dun, pre. 2 jacket na makapal, pwede na yun, no? Ang libreng jacket po sa iLife, dapat 5 years ka na, kaya 10 years ka na. Doon po nagbibigay ng jacket sa iLife yung mga makapal. Pagka 5 years ka na, kaya 10 years. Ano pa? Hindi ko kulangin yung sir, yung 2 jacket. Siguro magdala ka sir mga 3. Kasi pagdating mo rito pre, 2, ano naman yung dadali mo, di ba? Tawag doon. Trolley. Ang allowed pre, alam ko, 23 kilos yung bagay. Okay, ilang kilo lang yung jacket pre, sabi mo ng 3 kilo. O isang jacket, sabi mo ng 1 kilo. 3 jacket, 3 kilo lang yung pre. Yung makapal pre, sa ukay-ukay, yung mga made in Japan. Kasi that time pre, mga winter jacket ko, nung papunta ko rito, binili ko lang yung pre sa ukay-ukay kasi makakapal yung winter jacket pre pagkagaling sa Japan. Hanggang ngayon napapakinabangan ko pre yung mga winter jacket. Basta 3 makakapal pre, pwede na yung pre, hindi ka magukulangan. Kasi susuot mo lang yung winter jacket pre pagkapapasok ka lang eh. Pagdating sa planta pre, yung manipis na long sleeve lang, pwede na pang trabaho. Ako minsan pagka nasa planta ako pre, pagka medyo nilalamig pa ako, t-shirt, tapos 2 long sleeve na manipis. Tapos pagka medyo naramdaman ko medyo mainit na, tinatanggal ko lang isang long sleeve. Ganun lang mga pre. Kasi pagka gagalaw sa planta pre, yung lamig, makapalitan ng init yun pre. Lalo na kung nasa Japan loading kasi nasabi mo. Lalamigin ka lang dun pre kung hindi ka gumagalaw. Sabi ni nanalo na po ba ako sa jacket? Wala pa sir. Wala pa pre, wala pa. Michael Idlaw, wala pa. Ano pa pre? Ano ba yung gusto yung magbigay ng topic pre? Ayun pre,
Sa mga bago pa lang, mga bagong followers ko pa lang. Pagka po, kasi meron po kanun meron pong nagpapabayad sa Lamia. Huwag po kayo magbabayad ng Lamia dahil ang Lamia po ipoprovide po ng employer yan. Ang Lamia po, wala pong bayad. Walang bayad ng Lamia pre, lagi nakanda ng Lamia walang bayad. Kasi baka meron mag-message sa inyo sa Facebook, ako yung company, ganyan, kailangan magbayad ng 1,000 US, Canadian dollar. Huwag po kayo maniwala doon, panigurado scam po yun. Kasi ang Lamia po, ipoprovide po ng employer yan, katulad po namin binigyan po kami ng Lamia ng employer. Di ka po ba nag-vaccine? Sabi ni Michael Idlaw. Hindi sir, hindi ako pagkaganitong maalde sir. Sa bahay lang talaga ako sir. Sa bahay lang ako. Hindi ako masyadong gumagala. Lalo na pagkaganyan panahon, pre. Negative 22 sa labas. Tapos yung kalsada, punong-puno ng snow. Hindi yun, pre. Kasi alam mo naman, for safe tayo. Takot sa accident yan mga pre. Lalo na pag sa highway. Kung wala ka naman masyadong bibilin, mga pre, dito lang tayo sa bahay. Maggala-gala lang tayo ng bata, mga pre. Oo, makakatipid ka, pre, kasi 40%, 20%. Sabi ni Michael Idlaw, Lamia ako sa iLife. Ayos, pre. Lamia ka, ayos yan. Congrats. Sabi ni Michael Idlaw, nag-shopping kami kanina sa Red Apples. Tiger pre, naka-sale dyan. Baka yan. Pag dyan lang sa pre, sa Bungad, sa Red Apple lang, at saka sa Giant Tiger. Baka pupunta ako mamaya, pre. Pero yung nagbabrandon tayo, pre, kaya Winnipeg, wag na. Dito na lang tayo, pre. Dyan, pwede pa dyan, pre. Bibigay tayo ng dyan, pre. Mga jacket, naka-sale din dyan, sigurado, mga 40% off o kaya 50% off. Kasi sa January, panibago na ng stock na naman yan. Kaya ubusin natin yan. Sabi ni Balboa PJ, mahirap po bang kumuha ng license? Pre, mas mahirap pa yung IELTS sa license. Kaya, basta mag-review ka lang, pre. Online. Tapos alam ko count of 20 o out of 30. Basta pagka alam mo ng marunong ka ng pre, mag-take ka na ng exam. Pagka nag-review ka na, out of 20 ka muna. Pagka nakaka-17 ka na o kaya 18 yan, pwede ka na mag-take ng exam yan, pre. Review ka pagdating mo sa bahay. After work, pagdating mo sa bahay, review ka na. Kami yung mga bagong dating last. Ayun! Ay, ikaw pala yung sir, si Michael Idlaw. Sir, yung jacket. Hindi ko pa na-raffle kasi nga ang usapan, last night. Na-busy ang bida mga pre, Kaya sabi ko sa New Year na. Iniintay ko kasi mga sombrero pre para sabay-sabay. Oo pre. Iniintay ko yung sombrero. Saan dumating bago mag New Year para masabay ko pre. Tulad ng sabi ko pre, yung jacket na yon, including lang yung kayong 10 lang yun. Kayo lang magrarapol-rapol doon pre kasi nangako ko sa inyo mga pre Ganito yung pre, ganito yung jacket na yun, nirarapol ko. Ang problema, kulay red nga lang siya. Makapal siya pre, makapal. Pwede siya sa outdoor. Pero siyempre, mag-jacket ka pa rin ng isa yung may wood kasi walang wood to Ako, ginagawa ko pag ganito yung jacket ko, nagja-jacket pa ako ng isa na may wood para just in case na malamig. Hindi kasi ako masyadong nagsusuot ng bonnet pre, kasi gusto ko yung ganitong lang, mga sombrero lang, kahit pa paano may singaw. Mga sombrero lang. Tsaka yung yung pinaka-wood na ng jacket. Ganda. Sabi ko sa'yo. Maganda to pre, kulay pula. Medyo makapal, maganda yung tela. So, exclusive lang to pre. 10 lang kayo dun. Mga taga-Pinas, siguro GGCash na lang natin kasi pagka nirapol ko to pre, kasama yung mga tropa na sa Pilipinas, mas mahal pa yung shipping pre. Mas mahal pa yung shipping, kaya dito lang tayo, exclusive lang. Yung mga bago rito mga pre, marami ng pera yung mga yan. So nakapokus tayo pre, kayong mga bago dating. So malaki ang chance pre para mabunot kayo kasi 10 lang kayo maglaban-laban
Tapos, yung mga sombrero sinasabi ko pre, kasi nag-order ako ng sombrero pre, Discarded Butcher dito eh, no? 'Di ba? Sagisag ng ating ano pre, determinasyon at sipag. Kasi nandun yung ano pre, yung logo ko pre, kung makikita niyo yung logo ko, ganun na ganun yung pinaburda ko. Burdado siya pre, burdado. Hindi siya print. At saka ano pre, siguro i-gather ko muna yung mga ano pre, yung mga bago at saka sombrero bago natin in-announce ano. Hangga't wala pa yung item, jacket na muna. Sabi ni Belbao PJ, sana makaabot at makasali. Ha, sigurado sir, sigurado. Hindi lang kasi ito sir pre, no? Hindi lang ito yung paperapol natin kasi sabi ko nga yung mga sombrero, inihintay natin para ma-dispose. Tapos yung mga sa Pilipinas, siguro pa-Gcash na lang natin. Share natin yung blessing ngayon, no, pre. Kahit pa paano kasi kumikita na dito sa Facebook eh. So ibabahagi natin kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi naman kikita tong page na to mga pre. Baga win-win eh, no? Nakakatulong na tayo kahit pa paano, at least meron pa tayong parapol. Actually, kahit nga hindi kumita to eh, importante eh, di ba pre? Nakapagbigay lang tayo ng tamang impormasyon sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga nangangarap pre, yung mga aspiring butcher natin sa Pilipinas, eh, no? Yung mga takot mag-exam sa IELTS, baka pre, huwag kayong matakot dyan. Hanggat hindi nyo nasubukan isang bagay, hindi nyo malalaman. Karamihan nga sa amin dito pre, takot mag-exam. Pero nung pumasa kami, putya, masasabi ng pambata lang yun, lalo na yung tropa kong isa, si Rusty. Ang mukhang bibig niya, pambata daw yung exam. Kaya yan pre, kaya. Basta tamang ano lang pre, tamang review. Sabi ni Michael Itlaw, mahirap ang IELTS pero kaya, mahirap talaga pre. Sabi ko nga pre, ano, kung wala kang review, kung hindi ka naman katalinuhan mga pre, kailangan mo talagang review. Kasi kahit matalino ka pre, kung hindi naman kung hindi naman nagagamit yung ano yun, alam mo yun, kung hindi ka nagtatrabaho sa office, medyo may stuck pa rin kasi yung isip mo pre. Kaya kailangan talaga, kumbaga sa kutsilyo, nagpapasa yung utak pre. Lalo na kung magre-review ka, ay mag-exam ka. Mahirap pre, kasi alam mo naman, second language natin eh, first language natin, Tagalog. Halos pangalawang ano lang yan. Eh kung may native ka pa, tulad ko Kapampangan, itatranslate mo na yung Kapampangan, yung Tagalog itatranslate mo sa Kapampangan. Tapos yung Tagalog itatranslate mo sa English, di ba? Tatlo. Kaya mag-exam pre, kaya. Panis yan. Pambata, sabi nga yung tropa ko eh. Oh, babay na. Babay muna ako pre kasi sabi nung tropa natin, nakasell daw dyan sa Red Apple tsaka sa Giant Tiger. So, bibili ako dyan kung ano mabibili mga pre. No? O, sige, magugas muna ako ng plato mga pre kasi tulog pa yung mga mag-iina ko para pagising nila, malinis yung mga kaldero at saka mga plato. O, babay muna tayo. Michael Idlaw, tapos na. Pag magpa-PR din kaya dapat pagandaan. Hindi, wala na pre. Wala ka na dapat pagandaan dyan. Kasi Lamia, pagkatapos ng Lamia pre, mag-a-apply ka na yan for MPNP. Tapos niya, pagka na-approve na yung nomine mo pre, wala na, PR na yun. Next. Apply ka na ng for PR nun. Okay? O, babay na. Ingat po tayo lagi ha. Ako po si Kadiscarding Butcher. Nagkasayang mag-ingat po tayo palagi and God bless.